Magandang gabi mga katambay. Ako si Kuya Bor ng Creepy Tambayan. Ang inyong kasama sa bawat kilabot, hiwaga at kwentong bumabalot sa gabi. Ngayong gabi, samahan ninyo ako sa isa na namang kasaysayang madilim, kung saan ang pananampalataya at kadiliman ay nagsalpukan. Ito ang kwento ni Gabriel at ng hininga ng impyerno sa loob ng isang seminaryo. Ang hininga ng impyerno sa seminaryo, ako si Gabriel. Isa akong seminarista sa Seminaryo de San Lorenzo, isang matandang gusali sa gitna ng makapal at maalinsangang kagubatan. Sa bawat hakbang sa lumang pasilyo, tila may matang nakamasid. Ang hangin ay laging mabigat, amoy lupa, amoy dampi, amoy nabubulok. Sa halip na katahimikan, ang mga dasal sa seminaryo ay unti-unting nasasapawan ng bulong mula sa dilim. Dito nagsimula ang pakikibaka namin laban sa isang bagay na hindi mata ng tao ang dapat nakakakita. Ang lahat ay nagsimula nang pumanaw si Padre Alberto, ang matandang guro namin sa teolohiya. Sabi ng mga doktor, atake sa puso. Pero nakita ko siya isang araw bago iyon, nanginginig, pawis na pawis kahit malamig ang gabi. Ang kanyang huling bulong sa akin habang nakatitig sa kawalan, mayroon silang pumasok. Wala akong naintindihan noon. Pero ilang gabi lang ang lumipas, nagsimula na ang pagkagising ng impyerno sa aming seminaryo. Magsarili kang nagdarasal, biglang namamatay ang kandila. Pagtingin mo kinabukasan, bukas na ang mga lumang libro sa silid-aklatan. Puro mga pahina tungkol sa ritual ng itim na mahika. Minsan, may malamig na hangin na dumaraan sa batok mo, kahit tag-init. Minsan, may mga aninong dumadaan sa gilid ng mata mo, pero pagharap mo, wala. At si Tomas, ang aking pinakamatalik na kaibigan. Ang unang naging biktima, gabi noon. Nag-aaral kami. Biglang napahinto si Tomas. Napalitan ng dilim ang kanyang mga mata. Parang itim na salamin. Ang boses niya ay hindi na kanya, siya ay akin na, at kayo ay susunod. Nagwala siya, nagsisigaw, halos hindi mapigilan, nagmakaawa kami, walang nakatulong. Hanggang sa dumating si Padre Simeon, isang kilalang exorcist sa buong lalawigan. Matanda na si Padre Simeon, ang mukha'y puno ng peklat at ang kanyang mga mata, tila nakita na ang mismong pintuan ng impyerno. Nag-umpisa ang dasal. Sa bawat exorcisote, ang hangin ay lumalalim. Ang amoy ng asupre, usok at kandilang parang nabubulok ay sumisingaw sa buong silid. Lumuha si Tomas, nanginig. Ang kanyang katawan ay bumaluktot sa posisyon na imposible para sa tao. Mula sa bibig niya ay lumalabas ang tunog na tila libo-libong bulong ng mga kaluluwang nawawala. Hindi mo kami kayang paalisin. Ang bahay na ito ay amin na. Ngunit hindi nagpatinag si Padre Simeon. Sa ngalan ng Diyos, bumalik ka sa kailaliman. Nagtagal ang laban hanggang madaling araw, hanggang sa isang sigaw at biglang katahimikan. Si Tomas ay bumagsak, buhay. Ngunit sira ang loob. Lumipas ang isang linggo. Akala namin tapos na. Pero ang hangin ay mas mabigat. Ang anino, mas malalim. At si Elias, ang pinakatahimik naming kaklase, ay nagsimulang mag-iba. Hindi siya kagaya ni Tomas na naging marahas. Si Elias ay unti-unting nawala. Nagsimula siyang magbulong mag-isa. Mga salitang hindi namin maintindihan. Hindi Latin, hindi dasal, parang pighati. Madalas, tulala siya, hindi kumakain, hindi natutulog, at ang mga mata niya parang malayo na. Hanggang isang gabi, habang kami nagdarasal sa kapilya, tumayo siya sa gitna ng katahimikan at nagsimulang kumanta. Isang himig na hindi pa namin naririnig. Maganda, ngunit nakakakilabot. Parang awit ng mga kaluluwang hindi na makaalis sa purgatorio. Ang liwanag ng mga kandila ay biglang lumakas at ang anino sa dingding ay nagsayaw. Parang may hugis ng mga nilalang na gumagapang mula sa sahig. Ang kalungkutan ay walang hanggan. Ang bulong ni Elias habang nakatitig sa altar. Simula noon, hindi na siya umimik. Pero gabi-gabi, may maririnig kami sa kanyang silid. Mga yabag ng paa, mga tunog ng pag-iyak, at minsan, isang katawa-tawang halakhak na hindi sa kanya. Minsan,
may seminaristang umalis sa banyo ng 10 oras ng gabi. Umiyak siya pagkabalik. Nakita raw niyang si Elias ay nakatayo sa ilalim ng puno ng acacia at may nakasabit na katawan sa likod niya. Ngunit pagbalik namin roon kinabukasan, wala na si Elias. Isang rosaryo na lang ang naiwan sa ilalim ng puno. Itim na itim at mainit pa rin sa pagkakahawak. Hanggang ngayon, hindi pa siya natatagpuan. At kami, nananatiling takot. Ang hangin ay parang may bumubulong. Ang bawat kandila ay parang matang nakatingin. Ang bawat panalangin ay parang hindi umaabot sa langit. At ako si Gabriel, naghahanda. Dahil hindi pa tapos ang laban at alam ko, babalik ang impyerno sa aming seminaryo. At dyan nagtatapos ang ating kwento ngayong gabi, katambay. Kung kinilabutan ka, huwag mong kalimutang i-like ang video at i-share sa mga kaibigan mong mahilig din sa kababalaghan. Gusto mo bang ma-shoutout sa susunod na episode? I-comment mo lang sa ibaba. Binabasa namin lahat yan. May sarili kang nakakatakot na karanasan? Ipadala na sa amin sa tambayancreepy@gmail.com. Baka ikaw na ang susunod na tampok na kwento dito sa Creepy Tambayan. Hanggang sa susunod na gabi ng kilabot, manatiling ligtas at huwag mong kalimutang silipin ang ilalim ng kama. Paalam, mga katambay.